Mayong buntag, Davao del Sur, good morning Southern Mindanao. Kinanasam ingalag-alagad sa kanginan, Hero Gustavo Gauhiro, Arieliano Ondalok. Magiguban kaninyo din sa inyong tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Kauban na sab nato, nining laing hugna sa ato nga panaguban-uban sa tuang tulumanon, si Attorney Herbert Gonzales, ang ato ang Provincial Administrator. May buntag, turns, dako na akong kalipay nga makauban na sab kapagbalik dinhi sa tuang tulumanon. May buntag nimo diha, Brad Hero. Kalipay usab nako nga makikinabi na pud nimo karong adlaw aron maghisgot sa mga butang dunay importanteng epekto sa ato ang mga kinabuhi. May buntag sa tanang naminaw karon mga kadabsuranon, Digusenyos og sa tanang maabot sa Sibya niining programang Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. O kato mga kanyag, ato nga makauban karong adlaw si Attorney Herbert Gonzales dinhi sa inyong paboritong episode, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Turns, just I think almost 2 weeks na nagapadayon ang bombardment sa US and Israel dito sa Iran. What are your thoughts about this war? Unsay naumol sa mga nahuna kalabot ni ining nga gira, Attorney? Kini nga gira makita man nato sa mga news outlets, no? Ug sa mga social media nga kini nga effort is a sort of to tame the Iranian regime, no? Sa ilahang allegedly pagka-extremist, no? Terrorizing the Americans and as well as the Middle East countries, no? Particularly in Israel. That is why nagkahiusan ni sila, Israel ug US, to strike, no, the Iranian regime to somehow curtail its ability to manufacture nuclear weapons, unya at the same time regime change. Muna ang makita nato sa news outlets, sa mga social media. But ang underlying reason jud dire, palawman nimo na, it's all about energy. Okay? Ang energy man god kanang mamugunay source sa kalambuan. Bisag unsa nga nasod, bisag kinsa nga nasod, basta ang issue diha dunay problema sa energy supply ang nasod, dili gina siya mulambo. Kay ang tanang butang sa ato ang nasod, sigikan sa sinina, toothpaste, sapatos, mga panginahanglan, bugas, unsa pa na diha, sudan, tanan-tanan mga gamit nato sa balay, nahimo na siya tungod sa energy, tungod sa krodo, tungod sa mga planta nga nagamit og krodo, nagamit og kuryente. So dili ka ka-produce og barato nga produkto kung unstable ang imong supply sa imong energy. So kining giraha ron, ingon sila geopolitical issue daw ni siya. Of course, geopolitical issue kay kung dako kag impluwensya sa kalibutan sa mga countries, kung ikaw US, daghang kag impluwensya. Middle East, impluwensyado nimo na diha. Europe, impluwensyado nimo na diha. Ikaw ang magdikta sa mga trading agreements. No? So kung ikaw ang magdikta, na kay market sa imuha mga products. Dali, on your terms, madiktahan nimo na sila. And para na kay ma-market nga product, dapat stable imong energy supply sa imong nasod para makaproduce kag daghang produkto. Correct. So ina na ang nagpaluyo ni ini nga mga rasyonale nganong nagka-exist ni nga mga activity karon. But on the surface, no, nga makita nato sa mga television, sa report, sa mga analysis, gigukod ang Iran tungod kay mao kini ang nag-una nga nasod nga sponsor sa mga terrorism activity sa tibuok kalibutan. Na sila'y Hamas, na sila'y Houthi, o guban pa nga mga terrorist groups nga matod pa as according to the allegations of the Israel and the US, sila ang ga-finance, no, using sa ilaha pong revenue kinitaan nila gikan sa ilahang pag-trade nilang oil. Kana
usa na sa mga murag historical naman ang mga problema nila, no? Kay kining mga Hudiyo, mga Jews, naagi ni sila'y kontra ba kaning Palestine, no? Kung sa Palestine pud ka nga mutan-aw, moingon gina sila from the river to the sea. Amua na, murag gikan sa West Bank padulong dito sa Mediterranean Ocean. Ilaha daw na tanan sa mga Palestinians niya. Moingon pud ang mga Israelites na amua pud na kay gikan sa Egypt pagtabok ni Moses sa katungkuan Dead Sea ba na? O, pabalik niya dito sa Promised Land. Israel man daw, Israel gyud daw kuno na. Biblically, Israel yun na. So, kanang conflict nga nagakahitabo, historical na siya. Mo na karon nga at present makita nato nga ang Israel na ay mga Lebanese nga kalaban, na ay Gazans, na apod siya mga Yemenis, Mga Palestinians. na ay Palestinians, na apod Iran kay ingon pa nila ang Iran mo ay pinanser aning mga Hamas, mga Hezbollah o mga Houthis no, sa Yemen. So, mo nang nagka-trouble na ron diha. So, mo na nga ni-intra ang US kay napod sila interest kay kuno ang ilahang mga US citizens nahimo po daw biktima sa mga Iranian regime, Including their allies. So, mo na nga as form of kanang mura na lang po na siya og kanang to thwart any threat no from the Iranian regime, nagkandak sila og war dito gigira nila. Matod pa at one point in time nisulti si Donald Trump nga matod pa niya this is not a proxy war. Iyon pa niya. Tungod kay gihilabtan ang iyang mga citizen, dapat nila proteksyonan ang ilang mga citizens who are working at the Middle East, unya proteksyonan po daw nila ang ilahang mga allies. Mo ni ang ilang justifications. What are your thoughts about this, attorney? Mo magina perme ang istorya sa Amerikano, no? Mga Amerikano bahin sa kanang itong mga mga foreign affairs nga mga interventions including war. Kay gani, di ba Department of Defense manunta na sa una? Ang Amerika. Para sa to ba Department of Defense karon giusab na ni Trump ay iyang Department of War na. Okay, dili lang daw defensive. Pwede po sila maging aggressive. So mana si Peter Hegseth ba na kanang Secretary of War na siya, di na siya Secretary of Defense. So mo na karon nga yung ana na ang stand sa Amerika kay campaign promise man po na ni Trump, di ba? Make America great again. Pero do you think, Terns, nga this will pave the way for regaining the reputation that the America is great, no? Kining ilahang kampanya ron against the Iranians? Part Do you think mag-lead ni sa way nila nga mahimong great again ang Amerika? Kung tanaw na to ang mga campaign promise during the campaign, or even karon sa mga istorya ni President Trump, makita nimo nga gipursu to niyang agenda niya katong to make America great again. Kay ngano dili man ka ang Amerika dili mahimong great again kung dili ka secure sa imuhang energy source. Kung asa nimo kuhaon imuhang mga krudo, gasolina, source of energy para sa production sa mga goods and services sa imong ekonomiya. Gani, primero niya ng pagdaog niya, iyan ang gi-announce nga ang mga kumpanya sa Amerika nga naa sa China o sa lain pang mga nasod, gusto niya papaulion dito sa iyang nasod sa Amerika. Dire na mo pag-manufacture sa inyong mga cellphone, laptop, o uban pang mga produkto nga made in America. Kay para managhan atong trabaho, mahimong active ang ekonomiya sa Amerika. Pero part sa pagpa-active sa ekonomiya, kung kulang ang supply sa kuryente, kulang ang supply sa krudo, gasolina, dili magkakapaandar ang imong ekonomiya. So kinahanglan jud kag stable source. Kontrolon pud nimo ang mga sources kung asa nimo na kumprahon kay dako man kay siya nga nasod, dako siya consumption, dako siya og energy demand. Pero sa imong hunahuna, Tol, sa imong tan-aw niini, did Donald Trump was able to effectively communicate his intention of engaging war with Iran nga ma-secure nila ang ilahang energy nga 56% of the Americans supak man ining pakigiran niya karon? Kana ang kuan niya is supak ang mga American sa iyahang pag-engage dito sa Iranian regime, no? Pero ang iyahang gihunahuna is
katong iyang campaign promise nga ma-implement to niya. Unya unsaon man niya kung dili niya ma-secure ang number one, energy, asa siya mangumpraan ni kanang stable nga price, abundant supply. Unya ikaduha, unsaon niya agenda puto niya nga katong mga Americans nga nawala natagaan og eksaktong protection ba sa katong daghan mga Americans all over the world na nasa mga foreign affairs o mga kuan nila. So moto na nahimo pong biktima sa mga Iranian regime, tapos to strengthen the allies no like Israel, the Europeans and the kuan mo nang ni play gyud siya active role sa military. I'll agree with it no nga kanang kini siya i-secure nila ang ilang energy at the same time magkapakusog yun na silang ekonomiya, attorney. Oh, makapakusog na. Kay mao man gyud ang formula permi sa US. Una World War I, World War II, then kato mga Cold War, di ba? Kuan man gud na permi kanang i-outdo niya ang competition ba? Do you think there's nakita siguro ni Donald Trump nga threatened ang economy sa United States of America tungod kay murag in terms of economy, in terms of technology, murag na outpace na pud sila karon sa China. Oh, kay China man gyud ang galid karon kay given nga ang halos tanang industry sa kalibutan, mga major industries, naa sa ilahan nag-establishar og planta. Gani wala na may dili made in China ron. Bisag asa kamo tan-aw, sila gyud ang nagsuyop sa tanang income sa kalibutan. That is why halos tanang nasod sa kalibutan utangan sa mga insik. Even ang Amerika, di ba? Oh, doon ay utang sa China. Murag sana silang largest na provider og utang sa finances. Finances. So makaingon ta nga sa pagsugod ni Trump sa iyang second term, usa na sa iyang mga agenda nga kanang i-maintain niya ang power and prestige sa Amerika, being the kana bitang number one superpower in the world. So mo ni ilang activity karon nga they are policing, murag as if they are the police of the world ba. Kaning mga nag-misbehave na mga countries, sila mo badlong. Oh, like Venezuela, bisag usa og badlong sige mo deliver og droga sa Amerika, ingon pa niya. Di man gyud moundang si Maduro daw og hatod og droga dito sa Amerika, di mo tong iyahang gidakop niya dito sa nasod. Overnight lang nadakpan na si Maduro. Si Maduro nya karon secondly na napod si Kamini katong ilahang Ali Khamenei nga ilahang bombahan na po dito sa Iran. Pero sa imong tan-aw ni turns no, namatay man tong ilang supreme leader, the 86 years old nga si Khamenei. Now, nainipuli ang elect nila karon sa ilahang Supreme Council is si Mustafa Khamenei, ang anak ni katong namatay nga leader nila. Do you think turns this will affect or this will prolong the war? Naturally, mo prolong gid ang war kay kung naay leader, nagi na siya follower. Katong mga nahabilin nga mga follower ni Ali Khamenei, sayahan na mo mo receive og mga orders to attack this or implement this one, mga kuan ba kanang usa to na plano sa iyang amahan, iha tong ipadayon. So that is why kaingon ta nga ma-prolong ni siya. Depende na pud na kung unsa ka systematic ang pag-neutralize sa kuan ba kanang Amerika sa ilang pag-implement sa ilang mga war plans para mahimong ma-shorten ni siya, di siya mahimong protracted war. Kaya kung ma-protracted war ni apektuhan jud ta mo mahal man ni, di ba nag-set na ang pagmahal sa krudo, pagmahal sa gasolina kay ang Iran one of the major suppliers man pud ni sila sa mga krudo o gasolina. So since na wala sila ka-produce ron kay nasa sa active nga war, naapektuhan ni-reduce ang supply sa kalibutan, di ba? Ang demand sa krudo o gasolina nagpabiling mataas, pero ang supply ni ubos. Unsa may consequence, law of supply and demand ta, simple lang tanaw na to, mumahal gyud ang presyo. So mo na siyang epekto diha. Kini lang ginaingon turns nga dako kaayo kuno og impact ning bahad bitaw sa Iran. Nga tanang oil tankers nga moagi sa Strait of Hormuz ilahang bubahan. Now, it appears now sa mga data sa merkado nga only 20% of the oil export
mora ni ang muagi din sa Strait of Hormuz. Pero nga naman Tons, what do you think are the reasons nga nung perti naging mahala kaayo ang Ang resulta. ang crude oil karon per barrel sa world market? Ni-breach na sa $100 per barrel. Kay mo lagi kay ang kuan kana manggong Iran is usa na sa mga top producers sa krudo. Ya, kanang Strait of Hormuz nakadagdag lang na sa problema. Kay ang transshipment, ang transport no sa krudo nga moagi diha ginaharangan man, ginadisturb man, ginasunog, ginakuan. That is why naapektuhan pod ang logistics sa shipment sa mga energy products. Unya kay naman po na sila kanang tawag ng pipelines bitaw. Kung asa na nila ginabaligya na kanang mga land contiguous nga mga countries dili naman na nila ginadeliver og barko o tanker dito naman na sa Agi sa pipelines. na. May ablihan lang nimong valve, mamaligya na ka dito, pinaagi lang sa murag water district ba. Oo. Na ang crudo ginapaagi na sa mga tubo. Nya mitruhan lang nila koleksyonon. So kana po naapil po nagka-interrupt dili lang ng Strait of Hormuz. So kung kuan practically all avenues sa pag-deliver sa crudo ug pag-produce sa crudo o gasolina apektuhan na nya top producer go ng Iran. So ni kunhod jud ang overall supply. So mo lang ang Kung dako po itong epekto tong pagpamumba sa Iran turns no sa uban nga mga refineries, uban nga mga allied countries. Kanapod kay syempre damay-damay na ni tanan kumbaga nang kuan ba? Pordoyon man ninyo, pordoyon pud mo. Mura bag kuan. Lagi na. Ang tawag nila ana Samson option ingon nila. Samson ba kumbaga si Samson, di ba? Katong kuan na si Samson napiki na siya. Gibungkag niya kita tanan. Hagba ta tanan. So tawag nila na Samson option. So mo na gipang bumbahan niya itong mga silingan niya. Di apil mo sa amo ang I understand turns you are following the reports no, you are following the news ni ining US Israel Iran war, no? Do you think turns is it believable katong niingon ang usa sa mga generals sa Iranian forces nga ingon siya we are ready nga bisan pag unom ka bulan binumbahay kaya namo ni. Is it believable turns? With the way things are happening now, nga grabe ang bombardment sa US ngadto sa mga possible sources or warehouses ni ining mga missile sa Iran. Natural yun na nga isulti sa usa ka general sa iyahang Or is it part of the propaganda? Yes, kay they are in a state of war. Kung naamanggod ka sa state of war, dapat ang taas gid ang moral sa imong mga sundalo ug sa imong mga troops, no? Ug ang tibuok nasod taas ang moral. So wala may laing paagi unsaon ta na pagbuhat kun dili imong yung i-assure nga natay daghang supply sa armaments para ika-counter sa mga nakigira nato. Pero in reality makita man gud nimo nga dili kayo ingon ana ka epektibo ang ilang pakigira kay nahurot man gud tong ilang radars, ilang supply depots sa ubang mga katong mga lugar nga na-identify na nauna na siya kabumbahan. So practically makita nimo nga murag nagka-deplete na po na ilang supply sa weapons and armaments. So gawas na siguro kung naay other country nga mo join sa war in support of Iran, no? Ingon ka nga nana sila mga allies pod ang mga Iranians. Kung naay mo join ana, probably maprolong mas mahimong effective pa sila sa pag-conduct sa war. Pero do you think turns unsay naa ka sa imong pangagpas unsa kay naa sa una ni Donald Trump nga niingon siya nga in due time we will seek a ceasefire. Say tan-aw nimo niadto. Do you think ang US is admitting now nga medyo pigado na pud sila or posible nga defeated sila? Dili man kay strategic man gud ang ilang pananaw sa war. Kung mayong kag Amerika ug iya mga generals kay operate by military objectives, no? Ang primary objective diha is to katong tanggalon tong nuclear capability sa Iran kay because threat ang Iran sa ilahang sa mga allies ug sa Amerika because by possessing nuclear mas kuan magud na mutually assured destruction magud na nga weapon. So gitanggal nila ang mga ulo.
So para sa ilaha, major military objectives nakuha na nila. So basig dito na sila sa pagpa-downgrade sa ilang military operations, kay gusto na nila ibalik dito ang original plan magudunta na Brad Hero. Magpirmahanay naman unta na sila kay ang kanang Israel o Middle East countries na sila giplan nga agreement. Tawag nila Abraham Accords. Katong Abraham Accords nga mag-develop sila ang mga Middle East countries ug ang Israel, i-develop nila ang entire Middle East by ang Israel mag-provide sa technology, katong pagpatubig sa tanang mga Middle East countries nga walay tubig nga stable, ug pag-develop sa infrastructure sa tibok Middle East. Mag-collaborate sila tanan. Nya except aning Iran nga dili siya mo apil ana. Okay. Kay because naman gyud siya agenda para sa mga Israel nga ang mga sa Israel Yang i-wipe out. nga dili from the river to the sea lagi gyud daw. Nga Palestinian land na siya. So that is why kining gira di ay karon nga kining gira karon dako kay ni sa impact di sa Gaza Strip. Dako siya impact kay kuan man siya kanang katong giplan ganin nila nga mag-create na pud sila ang Suez Canal, dili na sila mosalig sa Suez Canal kay narrow ra daw kaayo. Ingon sila tukuran nila og bypass nga moagi sa Israel nya mulusot dito sa Gaza Strip. So part na silang agenda pod nganong gingon ana pod na nila paghilabot ng Gaza Strip kay economically nana siya strategic role sa pag-develop, pag-implement atong Abraham Accords. Niya mo na nga kay mo suppose man ning isa nahimo man siyang allegedly nahimo daw ning financier ang Iran. Financier siya sa Hezbollah, financier siya sa Hamas, financier po siya sa mga Houthis. That is why walay hunong ang gira sa Israel. So ang gihimo sa Israel, nagpalaban sa US, girahon taning source sa financing. Produyon tani. Or ilisa na to regime. Mo na ilang agenda. I see. Okay. So para ma-implement na to ning Abraham Accords. Ana mo na ang grand plan. So that is why ang Iranians ilahang gibombahan pod ang mga allied countries sa Israel. Okay. Nga kabahin ni ining Abraham Accord. Mo na siya. Nya ang nag-facilitate man ng Abraham Accord si Trump. Okay. Okay, mo participate man po ang Amerika diha. Okay na siya economic interest. Tungod sa iyang energy needs. Okay. Matahi-tahi na nimo ang storya diha. Pero how true is that, attorney, nga kini kunong crude oil from Venezuela, which is mo kini ang primerong or primary reason ngano nga gidakop si Maduro. No, kay Venezuelan oil is also very important. Pero matod pa nila, kaning crude oil sa Venezuela is sticky daw kuno kayo. Kailangan niya the perfect match for this. Para nga imuha siyang masuyop gikan sa ilalom sa yuta is imuha siyang sa tawag ini katihon aning crude oil from Iran. Mo ba? Wala man di man ta technical na kuan ani. Doon ako nabasa ni ana nga article, no? Doon ako nabasa ni ana nga article nga ang perfect match kuno is kining Iran crude oil. Mo ba? So katihon siya sa Iran crude oil mo kuan na siya. Mo si tawag ana. Mulasaw na siya. Siguro may connection na nga kuan mga nagkahitabo karon bahin anang Venezuelan crude. Pero ang ako ara yung makita dire being a I am not involved in petroleum or kuan mga scientific studies about Venezuelan oil or Iranian oil. Ang underlying reason ra gyud tanan is katong energy agenda. Pero kining giraha turns, how will this impact the economies of the world and the economy of the Philippines? Mo na karon nga ma-experience na nato rong people ka adlaw. In fact karon na-experience na nato nga nagmahal ang mga krudo. Ang gasolina, nagmahal ang presyo. So mo na ang immediate na impact diha. Unya kung mahal ang energy, naturally mahal na pod ang presyo sa ubang mga palaliton. Gikan sa basic needs nato, gikan sa pagkaon hangtod sa sinina, hangtod sa mga panginahanglanon sa balay. Even sa the rest of the world, mao gyapon na ang ma-experience kay dependent man ta sa krudo o gasolina. Though natay mga moves karon nga
to use renewable energy like solar, wind, or geothermal. Pero gamay pa man na siya nga fraksyon sa ato ang energy nga gigamit. And perhaps na-feel po na siguro sa mga US citizens, attorney, no? Dito sa Amerika, kay ang ilang issue karon, domestic issue nila karon nga pinakakusog is affordability. Yes. Medyo mahal ang ilang pangapalaliton karon dito. Oh, mahal. Kay tungod lagi kay wala man gud na nila gi-manufacture diha ang ilang mga produkto. Ila pa man ang gi-import. So, kay i-import pa man nimo, unya si Trump nag-impose siya tariff. Di ba? Ito yung mahala. Oh, nawala naman ng globalization, kanang globalization nga giingon nila nga dapat ang mga nasod dili na mo imposar og mga buhis sa mga imported na produkto. Na murag nilabay na ta ana nga era karon kung imo tan-awon ang kalibutan ron. Pagsulod ni Trump sa iyang presidency, si Trump agresibo kaayo nag-impose og mga tariff. Kumbaga, ang mga buhis ba sa mga imported na mga produkto nga mosulod sa Amerika, iyang gipasakaan. Nya dapat kung globalization ta, wala tay tariff. Di ba? Nya karon kay nag-imposar man siya ngayon ana. Bot pasabot, nag-signal na siya nga gusto siya nga iyang mga planta nga sa Amerika nga nasa laing nasod gusto niya papaulion para dili na mo magbuhis kung mamaligya mo diri sa mong nasa Amerika. O mo nang pabalikon niya. Yeah, dili man nakabalik kung kulang ang supply sa energy. Kay daghang kay kuryente gamiton ana, planta gud na. So unsaon man nimo na dapat manguha jud kag mga krudo, gasolina sa diha. So doon na ilang ginaingon terms nga niini nga gira ko no, ang alakan siya ni ang China. Kay ang Iran is the biggest supplier of crude oil to China. Yes. In fact, ang China daw ginakuha na nila on a discount. Discounted pa. Mo na gikalagutan siguro sa Amerika. Mamalit ninyo din na mahal kayo. Murag Kaya mong kalaban, barato kayo. Usap na siya palagan kay daghan kay mig need for fuel. Nya full price mi, wala mi discounted. Nya dito sa China, inyong ipambaligya, nakabargain na dito. ang crude. Payod mo negosyo insik. So, mo na ba nga gusto i-shake sa Amerika ron ang kalibutan, giuyog niya by imposing tariff, entering into wars, di ba? Nanapod siya gi-float nga, kuhaon na mo ng Greenland, gusto na mo ng Greenland, ano ba? Nya, palag ka itong Denmark. Anong imo nang kuhaon, not for sale man ang Greenland. Yan mo to, nag-prepare na po sila, kay basig girahon na po daw sila. So, ambot lang kung mahidayon ba na gira-girahon na, pero basig gusto ra paliton ra ni Trump. Ngayon na ba? Malituhon is Trump na malituhon. Pero, kini iyang kamal dito, magkapabalik din siguro na sa Amerika nga mahimo siyang great na pod. Okay. Great again. Okay mo nila pangandoy. Pero to the detriment o to the disadvantage of the lowly nga mga nasod. Anak yun na kay kinahanglan man animo nadyo gumusaka gusto ka musaka nadyo kay tumban. Tinood. That's logic, no? Logical na, very logical. Mo na sa kanang global affairs ba sa even in local local situation, di ba? Gusto ka para sa Amerika ba ang ilaha lang kay kuyaw kayo ilang mga pamaagi. Ang pagtunob ba para mo angat sila. So, wars, tariffs, economics and military ang ilang gamit ron. So, to impose dominance sa kalibutan. Pero ang ako nakita mo din na turns like ang Russia, grabe man sila ang economic embargo imposed by the United States of America. Di sila basta-basta makabaligya sa ilahang krudo. So what they did, naghimo sila og dako kay katubo, ilahang gipaagas dito sa China. China mo tigbaligya sa ilang abot nga produkto. Wait, naman good ning China god. So bisan usaon pa nimo nag-impose og economic sanctions ang Russia. Bisag dili pa mo kay ang Russia mo number 1 supplier og natural gas sa Europe. Mo nang bisag bugnaw kay ng mga nasura, init gyapon, murag ma-maintain lang nila ang temperature sulod sa ilahang mga balay o opisina tungod sa supply sa natural gas. Nya kay gigira man nilang Ukraine, part sa economic sanction na di na may mangumpra sa imong natural gas. Nya ingon ng Russia, okay lang, ay mong palit kay namo may kabaligyan China. Pero bluff ra da ito. Kay need gyapon nila ang Russia
Pero gi-lower nila ang ilahang gikumpra. Ipagamya nila. So mao gyapon na nahitabo ron sa Iran. Ang Iran, grabe og economic embargo imposed by the United States. Pero sige gabaligya sa iyang krudo. O na may mangumpra. Ang China, kusog man ang China, kaya daghan man siyang planta. Kung imuha na sang tanawon in a wider scale, in a broader scale terms, murag ang China mo'y black market sa Iran. Okay, na may ang natural market is na ang Amerika, player ang mga allied countries nila. Pero di man mi mahalin din ha. Dili mis black market. Kana. Ang China mo ilang black market. Isa to mga gisanction sa Amerika, na economic sanction, dili baligya sa insik. Ikan sa natural gas, crudo, dito kay ang China pod insatiable man pod ang yang need for energy. Kay daghan man siya og economic activities. Yung gawas mo na ang iyang surplus, yung exist, ihapong ibaligya sa uban. Ya negosyante po ng insik. Wala siya. Pero do you think, Turn, sa imong tanaw ni ini, will this, ang impact ni ining giraha ni, do you think maprolong ni sa as far as the Philippines is concerned? Magdepende yun na kung unsa ka paspas mahuman ang gira. Okay. Ang Pilipinas, musaka ra man yung mga palaliton dire kung magmahal ang krudo o gasolina. Nya kaning ato ang mga ubang mga factors nga nakaapekto, manpower, daghan matag manpower dire, daghan magpopulation ang Philippines. Fact tanaw lang nimo ang factors of production sa ekonomiya kung asa diha ang kuan kanang part diha is katong energy requirement nato mo man ay main jud. So pag musaka na siya, musaka gyud na hangtod kanus ato mawala tong source sa pagsaka niya. So ang gira man ang atong reckoning dire ang kuan man ang Middle East nga issue. So kung ma-resolve na ng problema maundang, mabalik, ma-resume ang production, o stable balik ang supply, ano na ko, mabalik ra pod og stabilize ang presyo sa mga produkto. Until that such problem is resolved, we can do nothing about it. Ang ato lang is unsaon na to ang mahimutang maka sa tawag ni malisen nato ang impact ang astong ekonomiya. Mo nang nag-adapt taron og mga cost saving measures. Gani ang national government nag-issue og tung 4-day work week just to makatabok ta sa crisis karon nga nagmahal ang mga presyo sa ato ang mga palaliton sa krudo o gasolina. Unya diri pod sa Kapitolyo sa atong provincial government, we will also adopt similar measures, no, para malesen nato ang impact aning mga nanghitabo karon sa pagsaka sa presyo tungod sa gira sa Middle East. Nya ingon ana nya maybe katong pag kuha na to kanang mga renewable source of energy bitaw. Do di pa man kay na siya kod kay mayong kag solar medyo mahal pa man gyud siya mahal pa gyud siya kayo. Nya mayong kag renewable like geothermal or hydro, di pa pod siya ingon ana ka dako ang iyang production. So reliant pagyapon ta sa katong mga fossil fuels. What can you suggest to the people, to the public terms, parang kumbaga manayanaya na to rin ato ang impact yung dili kay ta mabugatan ba unsay may mga angayang buhaton sa publiko? Ang Pilipinas nakaagi na og daghan kayong krisis, no? Nya noted yun nga basta Pilipino resilient yun ta basta dunay mga kalisod, kalisdanan, krisis nga ato bangon. Gikan pa ni atong sa unang panahon naagi tag taas nga pandemic, nya karon ibalik na pud ta aning gira sa Middle East. So ang ato arang ginahimo is mag-ekonomiya ta sa ato ang paggamit sa ato ang resources sa fuel. I-limit lang nato ato ang mga trips, no, sa pagsuroy-suroy nya sa mga opisina nga labi na sa gobyerno. Planuhon lang natog taman asa ta mulakaw, di lang ta magtinagsa og lakaw. Sige, mag-carpooling para isa lang ka lakaw, isa lang ka fuel nga isa lang ka biyahean. Dili magdaghan og sakyanan. So ingon ana nya kuryente diri pod mag-observe ta sa Kapitolyo nato, no. Gi-order naman ni Gov Ibon o ni Vice Gov Mark nga mag-adapt tag cost saving measures sa kuryente. Atong aircon pasigaon nato, paandaron nato alas 9, palungon og alas 4. So dili na ni siya mag-andar og alas 8 hangtod alas 5.
Nya nga ang mga trips sa mga service vehicles, gina-evaluate na siya karon. Kaya para mo lagi ito dili magbalik-balik ang mga biyahe sa isa lang destinasyon. Kumbaga, kung isa lang kalakaw, planuhon nga kung pwede madala tanan, isahon lang og lakaw tanan. Ana siya ang ato ang ginahimo karon. Mo follow ba ta sa order sa presidente attorney ganing 4-day work week? O encourage nga ang mga LGUs mo adapt pod og similar nga measure. Nagi-craft karon nga executive order, maybe mapirmahan sa ni Gobne after evaluation kay murag moadto pa man ni sa HR. So as soon as mapirma, maybe mag-enforce po tag similar 4-day compressed work week. Compressed work week. So ang mahitabo niya na magsugod alas 7 buntag ang trabaho, mahuman og alas 6. Okay. So turns siguro atuan na lang siguro ang alam-alaman ang ato ang katawan, no? Murag inana ang termino nga atong gamiton para nga dili ta malisang-lisang. Dunay ginaingon nila turns nga dili mo magpanic buying kay wa pay dili pa ta moabot sa punto nga magin-ana ta. Unya posible pod nga maka-aghat na sa mga manufacturers mo pasaka og mga presyo. Yes. Nya what are also your advices to the business community turns? Kalabot ni ining ato ang crisis karon kay basig i-take advantage po nila. Okay, So, turns ehata na ko sa panahon. Okay, so sa tanang mga naminaw karon, mga kadabsuranon, mga negosyos, ug sa tanang naminaw, akong giaghat ang publiko, akong gihangyo ang publiko, apil mga negosyante nga naa may gira na hitabo ron sa Middle East, dunay krisis sa energy. Sulpot nagsaka mga presyo sa ato ang krudo o gasolina. Akong gihangyo, particularly negosyante nga ato alang reasonable ang ato ang pagpasaka diha sa mga presyo para dili pod maigo ang ato ang mga ordinaryong mga katawhan sa Davao del Sur. Unya sa mga katawhan nga naapektuhan primarily ni ining problema haron, magtipid-tipid sa gastos, no? Di sa kay ta magsuroy kung dunay mga importanteng lakaw kana lang sa ato ang atimanon, no? Ato ang lakwon. Unya kung duna may mga activities nga unnecessary na, pwede ipagpaliban lang usana kay duna patay giatubang na crisis. Mag-save ta, magtipid ta karong mga panahon na aron makatabok ta hantod mahuman ning problemaha sa Middle East. Hopefully in God's perfect time mahumanin tanan, unya mabalik ta sa normal na to nga ekonomikanhong mga kalihukan sa atong nasod. Daghang salamat sa pagpaminaw, maayong buntag kanatong tanan. Ayan. Mo kadto mga kanyag, ito ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales. Among gisgutan mga kanyag ang giyera sa US-Israel versus Iran ug unsang epekto niini sa ekonomiya sa kalibutan o sa ato ang nasod sa Pilipinas. Inyong nabati ang atong Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzales. Kini na lamang inyong galag-alagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro Arieliano Undalok. Manamilit yung mingon ang panahiusag panagtambay sa mga tawhang nabawin sa bagatan. Mo'y tumuran sa paglamog pag-uswag nini atong lalawigan. Daghang salamat, dalaygo na Dios. I love Davao del Sur. Dakbayan sa Digos. Gigugma ko ikaw. Thank you.